Good morning everyone. Tada magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 16 September 2023. Pagpasensyahan nyo na ulit yung ingay ng electric fan at sobrang init na naman. 1 Samuel chapter 5. Dinala ang kaban sa templo ni Dagon. Basa. 1 Samuel chapter 5 verse 1, mula sa Ebenezer, ang kaban ng Diyos ay dinala ng mga Filisteo sa Asdod. Verse 2, ipinasok nila ito sa templo ng kanilang Diyos na si Dagon at inilagay sa tabi nito. Verse 3, kinaumagahan nakita ng mga taga-Asdod na nakasubsob ang rebulto ni Dagon sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh, kaya binuhat nila ito at ibinalik sa dating lugar. Verse 4, nang magbalik sila kinabukasan, nakita nilang nakasubsob na naman si Dagon sa harap ng kaban ng tipan. Ang ulo at mga kamay nito ay putol-putol at nagkalat sa may pintuan. Walang natirang buo kundi ang katawan. Verse 5, ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang mga pari ni Dagon at ang lahat ng sumasamba sa Asdod ay hindi tumutuntong kahit sa may pintuan ng templo nito. Pinarusahan ang mga Filisteo. 1 Samuel chapter 5 verse 6, pinarusahan ni Yahweh ang mga mamamayan ng Asdod. Pag dumudubli yung salita guys, nabubulol ako. Kaya basa rin kayo para sabayan nyo ako. Okay, 1 Samuel chapter 5 verse 6, pinarusahan ni Yahweh ang mga mamamayan ng Asdod at kanilang karatig bayan. Sila'y natadtad ng bukol bilang parusa ni Yahweh. Verse 7, dahil dito'y sinabi nila, kailangang alisin natin dito ang kaban ng Diyos ng mga Israelita sapagkat pinaparusahan niya tayo at ang Diyos natin si Dagon. Verse 8, kaya ipinatawag nila ang mga pinuno ng mga Filisteo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin sa kaban ng Diyos ng Israel. Nagkaisa silang dalhin iyon sa lungsod ng Gat at ganoon nga ang kanilang ginawa. Verse 9, ngunit ang lungsod na iyon ay pinarusahan din ni Yahweh na gulo ang buong bayan sapagkat natadtad rin ng bukol ang mga taga roon, bata man o matanda. Verse 10, dapat dito dinala nila sa dahil dito 1 Samuel chapter 5 verse 10, dahil dito dinala nila si Ekron at ang kaban. Ngunit tumutol ang mga taga roon. Sinabi nila, dinala nila rito ang kabang ito para tayo naman ang ipapatay sa Diyos ng Israel. Verse 11, kaya nakipagpulong sila sa mga Filisteo at kanilang sinabi, alisin ninyo rito ang kaban ng Diyos ng Israel, ibalik ninyo ito sa pinanggalingan bago tayo mamatay lahat. Gulong-gulo ang lahat dahil sa takot sa parusa ng Diyos. Verse 12, ang mga natirang buhay ay natadtad ng bukol, abot hanggang langit ang paghingi nila ng saklolo. 1 Samuel chapter 6, ibinalik ang kaban ng tipan. 1 Samuel chapter 6 verse 1, makalipas ang 7 buwan mula nang dalhin sa lupain ng mga Filisteo ang kaban ni Yahweh. Verse 2, sumangguni ang mga ito sa kanila mga pari at mga salamangkiro. Itinanong nila kung ano ang dapat gawin sa kaban ng tipan at kung ano ang kailangang isama sa pagsasauli niyon. Verse 3, ang sagot ng mga pari at mga salamangkero, kung ibabalik ninyo ang kaban ng Diyos ng Israel, samahan ninyo ng handog na pambayad sa kasalanan. Sa ganitong paraan, patatawarin kayo ng Diyos at hindi napaparusahan. Verse 4, itinanong nila, anong handog na pambayad sa kasalanan ang kailangan? Sumagot sila, 10 pirasong ginto, 5 hugis bukol at 5 hugis daga. Isa para sa bawat haring Filisteo sapagkat pare-pareho ang bukol na ipinapadala sa inyo, hari man o hindi. Verse 5, ang mga bukol at dagang ginto ay gawin nga ninyong kamukha ng mga bukol at dagang nagpahirap sa inyo. Parangalan ninyo ang Diyos ng Israel at baka sakaling tigilan na niya ang pagpaparusa sa inyo, sa inyong mga Diyos at sa buong bayan. Verse 6, wag na ninyong gayahin ang pagmamatigas ng
Pharaon at ng mga Ehipsyo. Hindi ba't pinayagan na rin nilang umalis ang mga Israelita nang sila'y pahirapan ng Diyos ng Israel? Verse 7, kaya't maghanda kayo ng isang bagong kariton at 2 gatasang baka na may bisiro at hindi pa napagtatrabaho kahit kailan. Ikulong ninyo ang mga guya at ipahila ang kariton sa 2 baka. Verse 8, isakay ninyo sa kariton ang kaba ng tipan ni Yahweh at itabi ninyo ito ang kahon ng mga bukol at dagang ginto. Pagkatapos palakarin ninyo ang mga baka nang walang umaakay. Verse 9, tingnan ninyo kung saan pupunta kapag dumiretso sa Bet-Semes. Ang hirap anuhin ito guys kasi nga sobrang nipis, tapos kaya ang hirap. Ayan, 257 tapos 260 na agad yung so ibig sabihin may nakadikit pa. Ayan. So, okay, ulitin ko yung verse 9 ha. 1 Samuel chapter 6 verse 9. Tingnan ninyo kung saan pupunta kapag dumiretso sa Bet-Semes. Si Yahweh nga ang nagparusa sa inyo. Kapag hindi nagtuloy sa Bet-Semes, hindi siya ang may kagawan sa nang nangyari sa atin, kundi nagkataon lamang. Verse 10, kumuha nga sila ng 2 babaeng baka na may guya, ipinahila sa mga ito ang kariton at ikinulong ang mga guya nito. Verse 11, isinakay nila sa kariton ang kaba ng tipan at ang kahon ng mga daga at bukol na ginto. Verse 12, lumakad ang mga baka tuloy-tuloy sa Bet-Semes, umuunga pa ang mga ito habang daan. Ang mga ito hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. Ang mga pinunong Filisteo naman ay sumunod hanggang sa hangganan ng Bet-Semes. Verse 13, nag-aani noon ng trigo ang mga taga Bet-Semes at napasigaw sila sa tuwa nang makita ang kaban. Verse 14, ang kariton ay itinigil sa tabi ng isang malaking bato at bukid ni Josue na taga Bet-Semes. Nilansag ng mga taga roon ang kariton at sinindihan. Pagkatapos pinatay nila ang 2 baka at inialay bilang handog kay Yahweh. Verse 15, kinuha ng mga Levita ang kaba ng tipan ni Yahweh at ang kahon ng mga daga at bukol na ginto. Ipinatong nila ito sa malaking batong naroon. Ng araw ring iyon, ang mga taga Bet-Semes ay naghandog kay Yahweh. Verse 16, nang makita ng 5 haring Filisteo ang nangyari, nagbalik na ang mga ito sa Ekron. Verse 17, ito ang mga bayang pinag-ukulan ng mga gintong bukol na inihandog ng mga Filisteo kay Yahweh bilang handog na pambayad sa kasalanan. Asdod, Gaza, Ashkelon. Yung Gaza guys, parang akto na parang napaka-familiar sa atin. Laging nababanggit sa TV yan dito. Asdod, Gaza, Ashkelon, Gat at Ekron. Verse 18, ang 5 dagang ginto naman ay para rin sa 5 bayang ito at sa mga lupaing sakop ng 5 haring Filisteo. At hanggang ngayon, naroon pa sa bukid ni Josue sa Bet-Semes ang malaking batong pinagpatungan ng kaba ng tipan ni Yahweh bilang saksi sa lahat ng nangyari. Verse 19, may 70 taga Bet-Semes na nangahas na sumilip sa kaba ng tipan kaya't sila'y pinatay ni Yahweh. Ulitin ko guys Verse 19, may 70 taga Bet-Semes na nangahas na sumilip sa kaba ng tipan kaya't sila'y pinatay ni Yahweh. Nagluksa ang mga taga Bet-Semes na makita nila ang malagim na kamatayan ng kanilang mga kababayan. Sumilip lang guys na pinatay na. Dinala ng gano'n siya ka-sensitive. Dinala ang kaban sa lansod ng lang yan ha, opinion ko lang yun. Pero mo ka agad 70, di 70 yan. Napakarami. Dinala ang kaban ng ang ayaw ko lang talaga nung araw guys, napakahigpit nila, kamatayan ka agad yung parusa ba. Parang kasalanan mo o katulad yan, sumilip lang, patay ka agad, saan ka ba naman? Napakahigpit. Okay, dinala ang kaban sa lungsod ng Jearim. Verse 20, sinabi ng mga taga Bet-Semes, sino ang makakaharap kay Yahweh sa banal na Diyos?
Saan kaya mabuting ipadala ang kanyang kaban para mapalayo sa atin? Verse 21, nagpadala sila ng mga sugo sa lungsod ng Jearim. Ipinasabi nilang kunin doon ang kaban ng tipan ni Yahweh sapagkat ibinalik na ito ng mga Filisteo. Samuel chapter 7. Ay, bukas na itong Samuel chapter 7. 1 Samuel chapter 7. Bukas na lang ito, guys. Bye everyone. God bless.